Hello mga kapatid, magandang gabi po. Kumusta po kayo? At ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo maghari nawa sa puso at isipan natin. So ngayon mga kapatid ay magsishare po ako sa inyo dahil merong mga ah, balita ngayon. Nalaman nyo ba itong Epstein files, no? At ito yung nabasa natin na balita mga kapatid, na ating talakayin sa gabing ito. Ang unang nanood sa atin si Emery Idea. Magandang gabi kapatid. Lawrence Aldier Kapanig, Ruben Montegrande, Tata Nalaza. So, mabuting pag-usapan natin ito. Totoo ba na si Jeffrey Epstein ay nakatira daw sa Vatican? Doon daw tumira sa Vatican at may connection daw kay Pope John Paul II. Sa mga taong hindi pa kilala nitong Jeffrey Epstein, ito pong taong ito ay grabe pong krimen ang ginagawa. Karumal-dumal po na krimen ang ginagawa niya. No? So, bigyan na natin ng background, sino ito si Jeffrey Epstein. Itong taong ito ay maraming kaso sa Amerika. Itong taong ito may ginagawang kababalaghan at konektado siya sa mga malaking tao sa buong mundo. Konektado siya sa mga presidente sa Amerika, konektado din siya sa presidente sa Russia, dahil ang negosyo nito mga kapatid, sex trafficking operation, not a secret master, list of proven accomplices. So hindi ito basta-basta mga kapatid. Meron tinatawag na Epstein files. At itong Epstein files refer to court documents, investigations, records, and legal filings connected to criminal cases involving Jeffrey Epstein and his associate, Ghislaine Maxwell. Itong kanyang nobya po ito, mga kapatid. So, ito yung pag-usapan natin ngayon, mga kapatid. Totoo ba na itong lalaking ito, si Jeffrey Epstein, ay tumira talaga sa Vatican? Just imagine, ha? At mga minor, meron pa silang Islam, mga kapatid. Hindi basta-basta itong taong ito. Meron pa silang tinatawag St. James Island. At doon nila ilalagay yung mga minor na mga virgin at malaki yung bayad, no, sa kanya. Sex trafficking, no? At ang kanyang mga pasyente o yung mga kliyente, yung mga mayaman sa buong mundo. No? So totoo ba itong balita mga kapatid na si St. John Paul II ay pinatira si Jeffrey Epstein sa at may communication daw ni Pope John Paul II. So ito yung sagot mga kapatid, i-check natin, hindi tayo maniwala agad dahil marami sa atin na madaling maniwala, di ba? No? So ito po. So ang source natin nito sa US District Court, Southern District of New York,
Maxwell case filings 2023, 2024, and sealing. Reuters News coverage January 2024 and Associated Press reports on unsealed documents. Ito po, is Pope John Paul II named to the Epstein files. As of all publicly released court documents, there's no verified evidence connecting him to Epstein's crime. Just imagine konektado ka sa isang tao na grabe yung sex trafficking, mga minor pa. So dito po sa document na kino-quote natin, wala po. There is no verified evidence connecting him to Epstein's crimes. So therefore, itong balitang ito na nakatira daw dun sa fake news po ito. Fake news. No credible investigative outlet, Reuters, EP, BBC, NYT has reported such involvement. Wala pong report sa mga national, international news TV. No US court document has established a link between him and Epstein's trafficking network. Wala po. Wala pong koneksyon si Epstein at si Pope John Paul. If a claim is circulating online, it is not supported by primary court documents or mainstream investigative report. Kahit sa mga mainstream media, wala po. So may connection ba siya sa Vatican Bank? Dahil isa din itong kumakalat, mga kapatid. Okay, ito po. The Vatican Bank is officially called Institute for the Works of Religion. So no intention sa Vatican Bank for the work o pastoral work of the church. Ito yung katotohanan. It serves church institutions and clergy. Hindi po yan sa mga malaking negosyante. It underwent financial transparency reforms beginning in 2013 to 2014. So merong financial reform ang ginagawa dun sa Vatican Bank. It has faced past scandals. Example, Branco Ambrosiano in 1980s, but those were unrelated to Epstein document. There is no DOJ filing, no financial investigation, no reputable journalistic report linking the Vatican Bank to Epstein's finances. Wala po. Hindi po totoo yun. Ang sources natin ay Vatican Annual Financial Statements, post-2014 reforms, Financial Times reporting, and Vatican banking reforms, U.S. Department on Social filings in Epstein and Maxwell cases. Wala po. Walang koneksyon. Dahil mayaman po itong taong ito. Ano pa? Dito pa. High-profile criminal cases often generate conspiracy narratives by combining unrelated past scandals. So mag-ingat po kayo sa mga post sa Facebook, i-verify nyo po. Dahil i-connect nila sa historical person but yung idea ay hindi na po connected, unrelated past scandals. Misinterpreting name mentions. So, i-misinterpret nila by dropping names. Treating unverified online lists as official findings. But fact-checking requires court documents. Dapat, at sinabi dito, wala pong court document. Verified investigative reporting. So, na-report ba yan sa mainstream media? Wala din. Primary source evidence? Wala din. No screenshots or viral posts? Wala din. So, therefore, ito yung katotohanan, mga kapatid. Hindi po totoo. Fake news po yan. As of the currently released document, no verified evidence links Pope John Paul II to Epstein. Wala po. Pangalawa, no verified evidence links the Vatican Bank to Epstein finances. Wala din. Wala ding report na nakatira siya doon. Ang cardinal nga, mahirapan nga eh. Ang obispo, pare, makapasok doon.
Lanlaigo, no? So yan po ang sagot natin mga kapatid. Hindi po totoo yan, no? Yung mga nakalat sa social media na may connection si Pope John Paul sa kriminal na namatay na po ito. I-discuss din natin ano yung, dahil ito yung mga pinaka grabe na balita ngayon mga kapatid, na dapat natin pagtuunan din ng pansin mga kapatid. Yan po yung sagot natin sa katanungan patungkol ni St. John Paul II at Jeffrey Epstein na pinatira daw. Fake news po yan. Wala silang communication, walang hindi din ni-mention si Pope John Paul. So, yan po ay nag-verify tayo base sa ulat sa mainstream media, wala din sa court documents, wala din sa primary sources, wala din sa Vatican official statement, wala din doon. Walang official transaction sa finances nag-invest si ano. So, yan po ay sex trafficking yung violation niya at nabilanggo po siya. At ngayon ay namatay na po siya. No? Yan lang po yung sagot natin sa mga katanungan galing sa ating mga kababayan. At pasalamat tayo kay Ami Dacuba na Elga, nagpadala ng 50 stars, at si Sister Gladys 200 stars. Salamat po. At Fighty Maria Tatak CFD with a humble heart. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. The kingdom come. The will be done on earth as it is in heaven. Give us this day daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. God bless po. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.